Magandang buhay mga kaibigan, saan man kayo naroroon sa Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo. May peace, abundant blessings, good health and divine protection be with you all. Sa araw na ito, December 21, 2023, ay ipinasara ng NTC at ng MTRCB ang mga radio stations ng SMNI sa buong Pilipinas. Kinggan natin ang mga pahayag at hinaing ni Ka Eric Celis. Kapag ikaw pala ay political enemies or connected to the political enemies of a very powerful and abusive politician like Martin Romualdez, pwede palang gamitin hindi lang ang Kongreso, kundi pati ang National Telecommunications at pati ang MTRCB para habulin kayo. Maraming salamat po una sa lahat sa sambayan ng Pilipino, sa mga ordinaryong mamamayan, sa iba't ibang sektor ng lipunan, nananalangin at nagbigay ng moral and inspirational support sa akin, kay Ma'am Lorraine Badoy, sa SMNI, sa inyong pagtatanggol sa demokrasya at sa inyong pagtindi laban sa pang-aabuso sa karapatan natin bilang mamamayan, sa kalayaan sa pamamahayag, pagsasalitang malaya, at kalayaan na mapagtanggol ang ating mga karapatan sa konstitusyon. Maraming salamat po, sambayan ng Pilipino, na hindi nyo kami pinabayaan sa gitna ng pagsubok at mga unos. Maraming salamat din po sa mga organisasyon, kagaya po ng Tindig ng Mamamayan, Tinig para sa Bayan, League of Parents of the Philippines, ang Hugpong Obrero, Sambayanan, Ipanaw Sambayanan. Ganon din po ang ating mga kasamahan at mga kapanalig dito sa grupo po ng Yakap ng Magulang. Kasama na po ang ating mga grupo po ng nagkakaisang mahihirap na mamamayan para sa kapayapaan ng bayan o sa makabayan. At lahat po ng mga overseas Filipino workers groups, Filipino communities sa Canada, sa US, sa Japan, at pati na po sa Amerika, and even sa iba't ibang bahagi ng daigdig, mga overseas Filipino workers. Ganon din po ang ating pasasalamat sa mga PMA graduates and alumni, sa mga generals, colonels, and officers of the PMA na naging graduates ng PMA. Maraming salamat sa inyong napakalinaw at napakatatag na paninindigan laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan na nakita at nasaksihan ng mamamayan na ginawa ng mga kongresista at ang mga kasabwate ng CPP, NPA, NDF. Maraming salamat din po sa mga non-PMA graduates na mga officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines na hindi nanggaling sa PMA. Mga ROTC Advanced Officers, mga Officers Candidate School, at mga nag-graduate ng mga professional courses pero naging AFP officers and PNP officers. Maraming salamat din po sa inyo. At sa aming pamilya, sa SMNI, ng mga kapanalig natin, maraming salamat po na naging tanglaw ng diwang hindi masusupil. Kayo po. Laban sa mga nagpapakita ng kahambugan at aroganteng mga pag-uugali at aroganteng postura na parabagang sila ang nagmamay-ari ng ating pamahalaan at ng ating buong bayan. Yung mga sip-sip na politiko doon sa House of Representatives. Maraming salamat sa bayan ng Pilipino sa inyong katapangan at lakas ng loob na ipinakita sa atin. Hindi po matutumbasan ang pasasalamat namin ang inyong kabutihan ng inyong intensyon na kami po ay panindigan. Una, bakit po ba nangyari sa SMNI at sa ating mga kasamahan? Sa SMNI, kay Ma'am Lorraine, kay former President Duterte, kay Pastor Kibuloy sa SMNI. Bakit nangyari po ang atake na ito? Sa karapatan sa malayang pamamahayag. Dahil ba nagtanong si Ka Eric ng 1.8 billion pesos ba ang totoong kagastusan o expenditures ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang traveling expenses? Hindi po. Matagal na pong gustong sirain, paluhurin at ipatiklop at paralisahin ang SMNI at ang mga anchors nito kagaya ni Ka Eric at ni Dr. Badoy na siyang layunin noon pa ng CPP, NPA, NDF
mga kasabwat po nila. Malinaw po mga kababayan kung sino at ano ang punot dulo nito. Una, nagsimula po ito sa political ambition ni Martin Romualdez na maaga pa na kanyang binabangga ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, kinasabwat niya, kinasapakat niya, kinontsaba niya ang mga CPP, NPA, NDF urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Rosas, Teddy Casino at mga grupo nila na mga dati kong kasama, dati namin kasama sa CPP, NPA, NDF. At ginamit sila bilang mga attack dogs at mga tagapagbusal laban sa mga grupo at organisasyon na lumalaban sa kanila at nagiging kalaban na rin sa politika ni Martin Romualdez. I'm talking about the Vice President Sara Duterte, who is now a very staunch advocate of anti-communist terrorism sa ating bansa. Former President Rodrigo Duterte, Pastor Kibuloy, the founder of SMNI. And kami, ako, si Ka Eric, si Dr. Badoy, kami po ang mga nakikita ng CPP, NPA, NDF na mukha at boses nang lumalaban sa communist terrorism at malaki pong impact ng aming paglaban sa kanila. Kami nila Sara Duterte, nila Rodrigo Duterte, nila Pastor, at ang buong SMNI network. And because of that, hiningi nila ang ulo namin kay Martin Romualdez na makapangyarihan pa kaysa presidente kung gumamit ng poder at abusuhin ito sa poder sa kapangyarihan sa gobyerno. Dahil gusto rin ni Martin Romualdez na mawala ng platform kung saan naghahayag ng kanyang saloobin ang very popular still na former president natin na si Tatay Digong at ang kanyang mga paghahayag ng katotohanan sa mga abuso sa pundo at kapangyarihan ng gobyerno ay tinarget na rin ni Martin Romualdez ang SMNI. Ganon din po ang kanyang pagtingin na i-take out mong SMNI, si Pastor Kibuloy, mawawala na ng boses si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. At syempre, collateral damage kami dyan para sa CPP, NPA, NDF. Yan pong punot dulo kung bakit kami napunta sa Kongreso. Sapagkat kung totoo na kami ay nag-abuso sa aming press freedom at sa aming karapatan sa paghahayag, the solution for that is for the Speaker of the House to file libel cases against me, against Lorraine Badoy, against the editors, and the President of SMNI. Hindi para pumunta sa Kongreso at atakihin nila ang legally established franchise, which is, by the way, effective until 2044. Batas po yun eh. Ang kaso ng ABS-CBN po ay iba yun. Expired franchise yun at maraming mga violations in law, like hindi pagbabayad ng tamang buwis, mga problematic investment na may foreign interest, yung kanilang mga utang sa bangko ng gobyerno na dinadaya nila at hindi nababayaran. And all those allegations ng abuse sa workers nila. At for 6 years, wala po silang franchise na kasi pumaso na ang ABS-CBN franchise sa panahon pa ni Noynoy Aquino bilang presidente. And yet, never nag-order si Rodrigo Duterte na ipasarado ng NTC, National Telecommunications Commission, ang ABS-CBN sa loob ng 6 na taon until hindi na nila na-renew ang kanilang franchise. SMNI po wala. Nagtanong kami, naging mixya yun ng kanilang galit. Itong mga sip-sip na mga kongresista like Suarez, si Kimbo, si Paduano, si Tambunting, si Pimentel, at mga kasabwat nila, si Mix Nograles, nagpulong-pulong kasama ang taga-CPP, NPA, NDF, at ginamit nila ang kapangyarihan ng Kongreso para ipatawag kami, bastusin, iharas, takutin, at ipakulong ng iligal at sirain sa mamamayan ang SMNI. Subalit, itong mga ganid na mga politikong ito at mga sipsip na politiko at uhaw sa kapangyarihang inaabuso nila, they forget one thing. Ano po yun? Nakalimutan nila na mulat na ang taong bayan. Nakalimutan nilang sambayan ng Pilipino. Kaya sa ginawa nilang pag-apak sa aming mga karapatan, ay para na rin inapakan nila ang karapatan ng buong sambayanan. Kaya tumindig po kayo at kayo po ay nagpahayag ng inyong pananaw na regardless kung tumutugma ang datos na itinatanong nila ka Eric sa SMNI, regardless kung mayroong source o wala na inihahayag, ang pagtatanong sa anumang takdang panahon o saan man at kailan, gagawin ng ordinaryong mamamayan at ng mga media practitioners
hindi po bawal yun. Kasi dapat ang nagpapaliwanag ng lantad at maliwanag kung saan ginagamit ang pondo ng gobyerno na hawak at ipinapahawak lamang sa mga kongresistang ito, obligasyon po yan ng Kongreso at ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Malinaw po, wala tayong pagkakamali doon. At kung agrabyado sila sa pagbo-broadcast namin sa Laban Kasama ang Bayan, at ganoon din po kay Pangulong Duterte, they can always file cases in court, but not to attack and absolutely paralyze SMNI at i-take down ito sapagkat yan ay malinaw na paglabag sa press freedom and freedom of expression. So ano pong naging usapin sa Kongreso kung bakit kami nakulong? Number one, pinanindigan natin at ipinagtanggol ang mga constitutional rights na nakasaad po sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Eh, anong nangyari po sa amin? Illegal detention and illegal arrest. Arbitrary po yun. At yun ay paglabag sa konstitusyon. Hindi po kami pwedeng pilitin doon na sumagot at i-incriminate ang aming mga sources at ang aming sarili sapagkat nasa batas po na pinapangalagaan kami ng tinatawag na due process of law. At ang due process of law ay nasa Bill of Rights natin yan. At kasama po dyan ang pagbibigay ng tamang serbisyo at tulong at suporta ng mga abogado para kami ay mabigyang giya o guide sa aming mga dapat ihayag at mga pagpapaliwanag. So doon pa lang po malinaw na yon. Number two, hindi po dapat doon sa forum na yon ng abusive committee hearing ng Kongreso kami dapat dinala. Sa korte sila dapat nag-file ng kaso para hindi po nila magagamit ang kanilang superior advantage of power kapag doon sa Kongreso na sila din ang mga investigador, sila din ang prosecutor, sila din ang judge, at sila din ang sentensyador o executioner. Pwede ba yun? Siyempre hindi, mga kababayan, mga kapatid. Pangalawa po, na gusto naming idiin dito, hindi na po ito usapin ng SMNI lamang o about kay Ka Eric o kay Ma'am Lorin Badoy. Usapin na po ito ng totoong pagtingin natin na kapag ikaw pala ay naging kritiko o ikaw ay lumalaban o nagko-question doon sa mga transaksyon involving the Speaker of the House at ang kanyang mga kasabwat, including ang CPP, NPA, NDF, at ikaw ay ma-perceive o pwedeng tingnan bilang bahagi ng political enemies or political threats to the ambition of the Speaker, Martin Romualdez, pwede palang gamitin ang Kongreso para labagin ang mga karapatang nakasaad at pinapangalagaan ng konstitusyon. Malinaw po na nangyari yan doon sa Kongreso. Mabuti na lang at tumindig kayong mga mamamayan at mga kababayan namin. At ang panghuli po, malinaw din na kapag pinabayaan natin ang pakikipag-alyansa at pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF sa supposedly mga leaders of government, pwede pong magkaroon ng undue advantage. Ang CPP, NPA, NDF, dahil nakakapag-access po sila ng pondo na karagdagan, kapangyarihan, alyansa at propaganda. At ito ngayon ang nagagamit nila laban sa mga perceived political critics and enemies of Speaker Martin Romualdez. At ganon din ang pagtingin ng CPP, NPA, NDF na mga kalaban nila na nagbubunyag at nakikipagbanggaan sa kanila. Like SMNI, Ka Eric, Doc Badoy, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, and Pastor Kibuloy, and SMNI. Yan din ang ginamit na alyansa na yan para yung poder at pundo, alyansa at propaganda, kapangyarihan at maniobra ng CPP, NPA, NDF ay magagamit nila against sa mga nagtatanggol sa ating gobyerno. At ang panghuli nakita natin, because of the control of power of the purse o yung kapangyarihan sa pondo, sa budget, lahat ng agencies of government pwedeng sakalin, lumpuin at paralisahin nila Martin Romualdez dahil dumadaan ang budget sa kanila. Ito ang nakakabahala na tinatawag kong creeping silent martial. Na partially ipinapatupad ni Martin Romualdez
with obvious consent ng kanyang pinsan sapagkat hindi nasasawata at napipigilan ang ganitong ginagawang paglapastangan sa kapangyarihan na ginagawa ni Martin Romualdez. Which brings me to the second topic. Ano itong inilabas ng MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board, na preventive suspension na 14 days laban sa dalawang programa ng SMNI. Ang Laban Kasama ang Bayan at ang Gikan sa Masa para sa Masa ni Tatay Digong. Mga public affairs and public commentary programs ito. Dapat alam ng MTRCB na ang pwede lang nilang habulin dyan ay kapag nagkaroon ng mga paglabag doon sa mga moral guidelines and moral standards on television show. Pero dapat magkaroon sila ng tinatawag na liberalist na pagtingin. Kapag yan ay within the bounds of freedom of speech and freedom of expression and freedom of the press, kailangan magkaroon sila ng malawak na pagbibigay ng oportunidad na ma-exercise ang public commentary and public affairs program na ito. At kung mayroon aggrieved party, which it is presumed by everybody now na si Martin Romualdez, ang kanyang recourse ay hindi MTRCB. Ang kanyang tatakbuhan dapat korte. Hindi gamitin ng Kongreso at ang MTRCB at ngayon pati ang National Telecommunications Commission, which are offices under the Office of the President. Bakit hindi siya pumunta sa korte? Kasi malalaman ng taong bayan at ng korte na ang pagtatanong sa kanyang expenditures involving travel expenses, ang datos hindi man tumutugma sa kanilang record, ay hindi libelous o hindi krimen. At hindi dapat ito pagmumula ng paggamit ng kapangyarihan para abusuhin at patiklupin at batikusin at paralisahin at lumpuin ang SMNI. Mabubuking siya sa korte. Number 2, kung agrabyado sila like Franz Castro sa kay Rodrigo Duterte na program, bakit MTRCB ang pupuntahan? Dapat pumunta siya sa korte at yun ang ginagawa niya ngayon. Dapat kinasuhan nila kami. Kinasuhan nila si Rodrigo Duterte. Pero bakit idadamay ang SMNI? Because SMNI serves as the platform for the Duterte to air their opinions and views at kami naman ay ang mga boses na lumalaban sa CPP, NPA, NDF na siya ngayong katsurbahan at kaberks ni Martin Romualdez at ng kanyang mga sipsip na politiko, ito mga CPP operatives na sa Kongreso. So nagsama-sama sila sa common interest. So questionable itong ginawa ng MTRCB. Bakit? First time ko nakakita ng isang public commentary, public affairs program na pinakialaman ng MTRCB ang freedom of expression and free speech as guaranteed by the liberal interpretation of such Bill of Rights guaranteed by every citizen na dapat hindi sinasagkaan ng MTRCB o ng pamahalaan at ng Kongreso. So malinaw po na may paglabag sa diskresyon at otoridad ang MTRCB. Ang problema lang, pag tumakbo tayo sa korte, ka Miguel Caloynoy, mga kababayan, wala na kayong korte, naka-break. Pagbalik natin, magtatapos by January 4 or January 5 ang MTRCB preventive suspension. Maganda sana na ito'y i-review ng korte na ito'y paglabag at paglagpas sa kanilang kapangyarihan. At wala silang otoridad at kapangyarihan na lumabag sa freedom of speech and freedom of expression. Yan din ang pinopoint out ni Senator Tolentino. At yan din ang pinopoint out ng iba pang mga senador at mga political observers. This is now causing a chilling effect. Sapagkat kapag ikaw pala ay political enemies or connected to the political enemies of a very powerful and abusive politician like Martin Romualdez, pwede palang gamitin hindi lang ang Kongreso, kundi pati ang National Telecommunications at pati ang MTRCB para habulin kayo. At ipasarado o iharas at takutin kayo. Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, kinikilala ko ang malayang pamamahayag na hindi pwede sagkaan at hindi pwede lagpasan o labagin ng mga instrumentalidad ng Estado at gobyerno. And that includes Congress, that includes MTRCB, and even the National Telecommunications.
Sana po ito nang huli na gagawin nila, ang pang-aabuso na ito. Panghuli, kanina lang po, ngayong araw na ito, December 21, effective immediately, ipinapasarado po ang lahat ng radio stations and TV stations and network ng SMNI sa isang show cause order, pero may kasama pala na kulatilya ng suspension order of operations for 30 days na inilabas ng National Telecommunications Commission. At itinaon nila na nakabreak ang mga korte, wala kang matatakbuhan na Korte Suprema, at itinaon nila na ang mga abogado nakabreak, nakabakasyon mode ang lahat. They came like a thief in the night, parang magnanakaw, at bigla na lang nilang ipinasarado ang ating mga radio stations at pati ng ating TV network. Isa po itong palatandaan na totoong umiiral ang tinatawag na creeping silent martial law. Sapagkat ang mga pagpapasarado ng ganitong kagarapal na mga ginagawa against media ay nakita lamang natin sa panahon ng martial law noong 1972. Nang ibinalik na po ang kalayaan at demokrasyang sibil at political at nagkaroon tayo ng bagong konstitusyon at ang mga mamamayan ay naging mulat sa kanilang civil and political rights, first time nating makita na ang mga perceived critics of the government, hindi naman buong gobyerno, kundi ni Martin Romualdez lang na Speaker of the House, pwede palang ipasuspend ang operations nila, even if ito'y labag at lagpas sa kapangyarihan na nakasaad sa NTC. So arbitrary. Saan ka nakakita, mga kababayan? Brother Camiguel, Kaloyloy, mga kapatid, sa January 4 pang hearing sa NTC, pero automatic pag-receive ng show cause order, may suspension order na. Ito po ay magiging landmark decision ito. Kaya thank you po, at pati si Senator Amy Marcos ay nababahala. At marami pang mga mamamayan natin ay nababahala sa isang nagbabadyang pag-aabuso ng malawakan wherein the levers of power like MTRCB and NTC ng mga regulatory powers ay lumalagpas ang kapangyarihan nila dahil sa impluensya at pressure ng pinsan ng presidente na si Martin Romualdez, na Speaker of the House, para gamitin ang mga instruments of regulation ng state against the expression and guarantee of press freedom, free speech, and freedom of expression. Dapat po magsalita dito mga abogado, magsalita ang ordinaryong mamamayan, mga sundalo, pulis, at ang ating mga kababayan, including po ang Korte Suprema. We cannot tolerate ng kapangyarihan na inaabuso ng isang seksyon at bahagi ng pamahalaan ay mag-run amok at maghuramentado na ngayon ang binibiktima pa lamang ay SMNI. Sino pang kasunod? Sinong di susunod dito? Malinaw po that the indicators now are very clear. Nagtatanong tayo, there is now or is there now a situation of failure of leadership on the part of President Marcos Jr. na hindi niya kayang prenuhan, suwituhin at ikontrol ang pamamayagpag ng abuso ng kanyang pinsan na Speaker of the House, si Martin Romualdez at mga kasabwat nila sa kanilang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno para apakan at baliwalain ang garantiya ng malayang pananalita, malayang pagpapahayag at malayang media operations and practice or press freedom. Again, Article 3, Section 1 of the Constitution. Malinaw ang sinasabi doon. No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law, and every person must be guaranteed the equal protection of law, including the due process protection. Ito show cause order pa lang. May suspension of operations na kasama na. Pinasarado na nila ang radio station sa Vigan, sa Butuan, and I think sa Negros at sa Cebu, at dito sa Metro Manila. At kaya wala na pong boses muna na tutuligsa at titindig laban sa mga kurakot sa gobyerno, abusado sa gobyerno, at ang mga CPP, NPA, NDF na ngayon ay kasabwat na rin ng mga politikong abusado sa poder like Martin Romualdez. Wala na pong matatakbuhan ng mamamayan ngayon sapagkat ipapasarado nila ang SMNI. On the last part, ito po muli si Ka Eric na nanawagan tayo sa sambayan ng Pilipino, sa iba't ibang sektor ng lipunan.
Nananawagan po tayo sa mga magigiting at matatatag at may prinsipyong pamunuan at mga alumni and graduates of Philippine Military Academy na naging kasama namin laban doon sa illegal detention and illegal arrest na ginawa sa amin. Nananawagan tayo sa mga graduates ng mga officers ng AFP at PNP ng mga ROTC, mga officers na nag-graduate mula sa candidate school, officers candidate school, at sa mga iba pang mga pinanggalingan ng kanilang commissionship. Please, let us unite once again to oppose the brazen, lantaran at iskandalusong pag-aatake sa karapatan ng mamamayan sa malayang pamamahayag, malayang pagsasalita at malayang media and press freedom. Magkaisa po tayo at huwag nating hayaang mawala ang mga karapatan ng mamamayan. Huwag nating hayaang mamayagpag at magbenepisyo ng tututudo ang CPP, NPA, NDF dahil inuok-ok tayo ng anay ng mga abusadong opisyal sa gobyerno na may ambisyon sa politika at ngayon ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno at pinababayaan lamang ng presidente natin na ito'y hindi mapigilan. Hanggang kailan ito titiisin ng mamamayan? The issue is now beyond SMNI. The issue is now on press freedom, freedom of expression, and free speech na hindi pwedeng lapagin ng gobyerno. Ulitin natin, Article 3 Bill of Rights, Section 1. No person that includes SMNI as an organization shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law.